Ang pelikula ay nagsisimula sa isang serye ng mga clip na nagpo-promote ng paggamit ng robotics at AI sa promotional video. Ang paggamit ng mga robot at AI bilang isang workforce ay tila maginhawa at mahusay sa una, gayunpaman ang mga robot at AI ay nagpapasiklab din ng world war at nuclear attack bilang tugon sa ipinagbabawal ng Western world ang paggamit ng AI at nangako sa mga natitirang robot at AI isang gabi sa isang grupo ng nakadeploy ang mga Western soldiers sa isang isla sa New Asia. Doon ang ex-Special Forces agent ni Liv na si Joshua at ang kanyang buntis na asawang si Maya ay masayang nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa kanilang hindi pa isinisilang na anak habang magkayakap sa kama nang biglang umusbong ang isang malakas na ingay mula sa labas. Isang grupo ng AI na nagdala ng isang American soldier at tinanong siya agad na sinuot ni Joshua ang kanyang electronic prosthetics dahil nawalan siya ng mga paa sa panahon ng digmaan. Umalis ang ICE at sinabihan ni Joshua ang kanyang asawa na mag-impake at kunin ang kanyang mga gamit. Kapag silang dalawa lang ay nakipag-usap si Joshua sa isang ang lalaking mukhang kaibigan niyang si Drew. Joshua ay nalilito kung bakit sila inaatake at sinabi kay Drew na wala doon ang lalaking hinahanap nila malapit sa Matt. Joshua pagkatapos ay kinuha ang radyo ni Drew at nagsumbong sa commander ng raid na wala si Nirmata kasama nila. Habang ginagawa iyon ay bumalik ang kanyang asawa at naisip na isa pa rin sa kanila si Joshua at nagpapanggap lang na manliligaw niya. Kumuha siya ng baril at itinutok ito kay Joshua. Tumugon si Maya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kapakanan ng kanyang mga tao. Ang kanyang pamilya sinabi sa kanya ni Joshua na hindi sila totoo dahil sila ay AI lamang. Ang tanging bagay na totoo ay siya at siya. Gayunpaman si Maya ay tumanggi na makinig at tumakbo kasama ang AI upang makatakas. Sa kasamaang palad ang spaceship Nomad ay naglulunsad ng isang missile na pumapatay ang mga robot kasama si Maya. Joshua ay nagising mula sa isang bangungot na binubuhay ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa. Ininom niya ang kanyang gamot para sa kanyang PTSD at pagkatapos ay kinonsulta ng isang therapist upang suriin ang kanyang katayuan at pag-unlad bago pumasok sa trabaho. Habang nasa trabaho kasama ang kanyang katrabaho na isang robot, darating buhay at nagsasalita na parang isang tao na naging dahilan ng pagkataranta ng kanyang katrabaho. Habang si Joshua ang namamahala sa sitwasyon at pinasara ang robot na ginagawa ni Joshua sa pagsagip ng mga robot na nasira na dahil sa digmaan. Noong araw na iyon ay nanunood si Joshua ng mga video ng kanyang asawa. Habang pinapanood siya, naaalala ng kanyang asawa ang oras na pinasadya ng kanyang asawa ang kanyang hinirang na talamak na prosthetics at ang kanilang oras na magkasama. Habang lumalangoy sina General Andrews at Coronel Howell ay nakipagkita sa kanya at ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na mission. General Andrews na nagsalaysay sa kanya tungkol sa sikretong sandata na Alpha at Omega na kanilang kailangang makuha at ang lumikha na kailangan nilang tugisin. Kailangan nilang hanapin ang lihim na sandata na nilikha ng lumikha dahil may kapangyarihan itong wakasan ang sangkatauhan. Tumanggi si Joshua noong una dahil bitter pa rin siya sa katotohanang malapit na niyang mahanap ang lalaki hinahanap nila, ngunit ginulo nila ito sa pamamagitan ng pag-atake at pagpatay sa kanyang asawa sa proseso. Gayunpaman ipinakita nila sa kanya ang isang footage na naitala 2 araw na ang nakakaraan kung saan ang kanyang asawang si Maya ay nakatira kasama ang mga robot sa isang isla sa New Asia na nagulat sa pahayag na sinang-ayunan ni Joshua sumali sa paghahanap at sirain ang misyon na sa huli ay muling pagsasama-sama ni Maya. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa himpapawid, dumating ang koponan sa pasilidad at sinimulan ang kanilang misyon. Sinubukan ng koponan na tanungin ang mga taga-nayon upang malaman ang pasukan sa pasilidad, ngunit tinikom nila ang kanilang mga bibig. Buti na lang at pamilyar si Joshua sa lugar. Pumipihit ng totem at nagbukas ng pasukan. Bumaba ang team at matagumpay na nilabag ang control room at punong tanggapan.
Nahanap ng team ang mga manggagawa sa pasilidad at binaril sila na inalertuhan ng The Intruders. Ang mga pinto ng pasilidad ay sarado at dumating ang mga robot na pulis upang arestuhin sila. Ang babaeng sundalo na naiwan sa itaas ay humingi ng backup sa koponan, pagkatapos ay nagpa siya na iwanan si Joshua kasama ang ilan sa mga sundalo habang hinahanap at sinisira nila ang lihim na sandata, at ang natitirang koponan ay dumating upang tumulong sa itaas na pinamamahalaan nilang i-hack ang system at buksan ang pinto sa secret weapon. Pumasok si Joshua na mag-isa habang hawak ng mga sundalong kasama niya ang kanilang mga kaaway sa labas. Habang naglalakad palalim si Joshua sa loob, may nakita siyang sopa at TV. Habang papalapit siya ay may nakita siyang robot na babae na nanonood ng telebisyon. Nakarinig ng tunog sa ibang lugar at naisip na si Maya iyon, ngunit binaril siya ng isang babae na nakalabkot at sinabihan ang robot na babae na hanapin ang kanyang ina. Ang team ay nagpalaglag sa kanilang misyon at ang spaceship Nomad ay malapit nang maglunsad ng isa pang missile pagkatapos nilang retreat. Gayunpaman, Joshua at ang ibang mga sundalo ay naiwan habang lumilipad ang pagkuha ng chopper. Sa kasamaang palad para sa kanila ay isang bomba ang nakakabit sa isa sa kanilang mga sundalo at sumabog. Sinaksihan ni Joshua ang nangyari at kalaunan ay nagpaputok ng missile ang Nomad sa pasilidad na nakakaapekto sa lahat ng tao sa paligid nito. Kinaumagahan ay nagising si Joshua sa isang bangka at nakita ang robot na babae na nakatitig sa kanya. Umalis siya at hindi pinansin. Nakita niya ang isa sa kanyang mga kaalyado na si Shipley na nakahiga at kinuha ang kanyang radyo para makipag-usap sa kanilang team. Akala ni Joshua ay patay na siya, ngunit mukhang buhay siya. Dinala agad siya ni Joshua sa isang bahay para magtago nang biglang bumukas ang TV ay nalaman niyang nakabuntot pa sa kanya ang robot girl na hindi niya pinapansin. Habang tinutulungan ang kanyang teammate, nakatanggap siya ng tawag mula kay Howell at tinanong siya tungkol sa sikreto armas. Si Joshua ay nagulat sa kanya na ang target ay isang bata lamang, ang koronel. Pagkatapos ay inutusan siya na alisin ang robot na babae, ngunit ang mga pulis ay dumating sa kanyang lokasyon at pinutol ang kanilang pag-uusap. Ang batang babae ay nagdodrawing. Huminto siya at sinubukang tanungin ang robot na babae tungkol sa imahe nang biglang dumating ang isang matandang robot at tinutukan ng baril si Joshua, kung saan siya ay sumuko at ibinaba ang kanyang baril. Sa panatilihin siyang ligtas, ininterpret ng interpreting device ni Joshua ang sinabi ng lumang robot at mabilis na binaril ang lumang robot bago siya nito barilin. Na alarma ang pulis at pumunta sa kanilang lokasyon. Agad na isinakay ni Joshua si Shipley sa kotse at sinabihan ang babaeng robot na sumama sa kanila ng pulis. Binato sila ng mga robot ng granada habang pinaandar pa ni Joshua ang sasakyan. Buti na lang may isang aso na nakagat ng bomba at ibinalik ang granada sa mga robot na naging sanhi ng pinsala sa mga pulis. Binuhat ni Joshua ang robot na babae sa loob ng kotse at nagawang itaboy. Samantala, Cowell at isa sa mga sundalong si McBride ay nagawang i-carjack ang sasakyan ng pulis. Habang nagmamaneho si Joshua ay tinutukan siya ni Shipley ng baril at sinabing ibalik siya sa base, subalit sinabi sa kanya ni Joshua na masyadong malayo ang base kaya dinala niya siya sa isang tao sino ang makakatulong sa kanya. Habang nag-uusap sila ay nawalan ng hininga si Shipley at tuluyang namatay, kung saan naisip ng robot girl na naka-off lang siya ulo ng robot na babae at binigay sa kanya ang palayaw na Alfie mula sa salitang Alpha Omega. Kalaunan ay nasira ang kanilang lumang sasakyan, ngunit sa kabutihang palad may isang lokal na dumating at binigyan sila ng elevator. Pagkaalis nila Cowell at dumating si McBride at nakita ang mga pulutong ni Shipley, agad nilang inilagay siya sa isang aparato kung saan maaari nilang ilipat ang kanyang pagkamulat sa loob ng 20 segundo sa isang AI. Binuhay nila siya saglit at nagtanong tungkol sa lihim na sandata. Gayunpaman si Shipley ay nalilito at nataranta habang sila ay nagtatanong hanggang sa maubos ang 20 segundo. Sa araw na iyon, ang sasakyan ni Joshua ay huminto sa isang checkpoint dahil nag-iingat ang mga awtoridad sa kanya. Nagtago si Joshua sa likod ng kotse habang ang ama ang nagmamaneho ng kotse. Ang pulis pagkatapos ay pilit na binababa ang bintana dahil naghihinala na sila habang inutusan ng pulis si Alfie na ibaba ang kanyang bintana na nag-post na parang nagdadasal.
Habang ginagawa ito ay naganap ang blackout kung saan sinamantala ni Joshua ang kanilang pagkakataon na makatakas. Dumating ang dalawa sa lungsod at tinanong ni Joshua si Alfie tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paghahanap kay Maya pagdating nila sa susunod na lungsod upang makilala ang kanyang kaibigan. Nag-aalala. Nakita sila ng mamamayan at ibinalita silang pumasok ang dalawa sa isang pabrika ng paggawa ng robot at nakilala ang kanyang kaibigan na si Drew kasama ang kanyang robot na manliligaw. Na pagdating ng panahon ay kaya na ni Alfie na kontrolin ang lahat ng teknolohiya kahit saan. Habang nag-uusap sila tungkol kay Alfie, pumunta si Alfie at kami sa kondominium nila para kumain ng ice cream. Ang ice cream ay naglalaman ng isang bomba. Sumabog ang bomba na sumisira. Kami ang mga pulis ay pumunta kay Alfie na sinusubukang hulihin siya. Biglang lumitaw si Joshua at binaril ang mga robot at natigilan ang ilan sa kanila. Pagkatapos ay dumating sina Cowell at McBride upang alisin sina Joshua at Alfie habang sila ay nagbabalat kayo bilang mga robot ng pulis. Gayunpaman sila nakaalis na at katawan na lang namin ang naiwan. Nakarating sila sa lugar kung saan nakatira si Joshua at ang kanyang asawa. Mag-isa siyang pumunta sa guho, ngunit matigas ang ulo na sinundan siya ni Alfie na bigo at puno ng kalungkutan habang nakikita ang kanilang singsing sa kasal. Joshua vents out to Alfie. Natakot at umiyak si Alfie nang makita ni Joshua si Alfie na lumuluha. Siya ay humingi ng tawad at niyakap siya. Biglang lumapit si Drew sa kanila na tumatakbong nagbabala sa kanila tungkol sa isang papasok na pag-atake at nabaril ng malapit nang mamatay si Drew. Ipinahayag niya na ang ama ni Maya ay hindi ang lumikha. Ngunit si Maya mismo ay sinubukan nilang tumakas, ngunit napapalibutan na sila. Dumating ang pinuno na mukhang matagal na niyang kaibigan na si Haron. Pagkatapos ay inutusan ang isa sa kanyang mga sundalo na patayin siya. Kinaumagahan nagising si Joshua at nakita niya si Haron sa labas ng kanyang selda. Sinabi sa kanya ni Haron na hindi nila pinasimulan ang nuclear bombing. Sa halip ang mga tao ay gumawa ng isang pagkakamali ng tao at sinisi sila sa kanilang pagkakamali. Sinabi sa kanya ni Haron na nang mamatay ang ama ni Maya ay pinalitan niya sila bilang kanilang bagong pinuno. Ang ina na si Haron ay nag-iisip na si Joshua ay isang banta at tumutok ng baril sa Joshua upang tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman siya ay nag-ambala ng isang ingay sa labas at pumunta upang kunin si Alfie. Ay pumunta kay Joshua at pinalaya siya. Si Joshua ay nakatakas at nagtago sa ilalim ng kanilang bangka. Nakarating sila sa lungsod at nakita ni Joshua na ang mga robot ay nabubuhay na parang mga tao. Taglay ang kamalayan at moralidad. Kapag sumapit ang gabi, si Joshua ay pumuslit sa loob ng isang bahay para mabawi si Alfie. Pinatay niya si Haron para makuha niya si Alfie mula sa kanya. Ang buong lungsod ay naalarma at sinubukang kunin sila. Gayunpaman ang malalaking tank at spaceship ng mga Amerikano ay umaatake sa lungsod. Malalaking tangke at sasakyang pangkalawakan ang nagpaputok ng mga pampasabog at misil sa lungsod. Nakita ni Alfie kung ano ang nangyayari at bumalik upang tulungan sila na sinusubukan ng mga taga-nayon na makatakas habang ang mga sundalo ay lumalaban, ngunit tinutugis sila ng mga autolock missile isa-isa. Isa sa mga sundalo ng New Asia ay bumagsak. Ang mga tropang Amerikano ay nagpatuloy sa pag-atake sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang robot na tumatakbo papunta sa isang lugar at sinira ang isa sa mga matagumpay na nasira sa sarili laban sa kanilang kaaway at nawasak ang marami. Ang pangalawa ay nakadeploy din, subalit bigla itong huminto sa gitna ng tulay. Nang makaharap si Alfie, ang robot ay yumuko at huminto nang biglang may putok ng baril na nagpatamba kay Alfie na pagmamayari ng McBride. Nakita ni Joshua ang ginawa ni McBride kaya binaril niya ang mga binti ni McBride para matigilan siya. Binalaan niya ito na huwag para bumaril pabalik, ngunit sinubukan niya kung kaya't pinatapos siya ni Joshua. Kaagad binuhat ni Joshua si Alfie mula sa self-destructing robot. Bago ito sumabog, nakita ni Haron ang ginawa ni Joshua at nabawi ang tiwala nila. Pagkatapos ay pumunta sila sa Machine Sanctuary kung saan matatagpuan ang inang Maya, saka ito nabunyag na si Alfie ay likha ni Maya bilang representasyon ng kanilang anak na si Joshua. Ay umakyat sa kabundukan kung saan nakahiga si Maya. Pagdating niya, nakita niya si Alfie na niyakap si Maya na nasa coma. Joshua pagkatapos ay sinabihan niya si Maya kung gaano niya ito kamahal at kung paano siya nagsisisi
Everything knowing that the American military forces are about to storm the sanctuary, Joshua is left with no choice but to terminate Maya's life support. Alfie and Joshua yak-apan ang isa't isa habang umiiyak. Habang sila ay nagpaalam kay Maya, ang mga tropang militar ay bumagsak at nakarating sa pangunahing santuaryo upang malapit nang dumating si Matt Cowell at inutusan si Joshua na wakasan ang Nirmata at Alfie. Gayunpaman ay tumanggi si Joshua nang babarilin na ni Cowell si Joshua. Dumating si Haron sa likuran niya kung saan siya lumingon. Si Haron ay nagpanggap na sumuko nang tumalikod si Cowell sa kanya. Si Haron nagpaputok siya ng malagkit na bomba sa kanyang likod at nabaril patay nang napagtanto ni Cowell na may bomba sa likod niya. Nataranta siya at sinubukan ng mga sundalo na tanggalin ang bomba na tinulungan siya ni Alfie sa pamamagitan ng pagyayelo ng bomba, ngunit hindi naiintindihan ng mga sundalo ang kanyang ginagawa. Baril sa kanya kaya walang choice si Joshua kundi hawakan siya. Nawalan siya ng konsentrasyon at tupa at namatay ang mga sundalo sa pagsabog. Habang sila ay tumatakas, nakita sila ng mga sundalo at dinala sila sa loob ng Nomad General Andrews. Pagkatapos ay inutusan si Joshua na neutralisahin si Alfie mismo dahil hindi siya nagtitiwala sa sinuman at maaaring magdulot ng mga problema, at pumasok si Joshua sa silid at nagpaputok ng baril kay Alfie na tila pinatay ang kanyang utos ng General Andrews na dalhin ang katawan ni Alfie sa The Nomad Laboratory para sa mga eksperimento. Pagkatapos ay nagboluntaryo si Joshua na maging bahagi ng the team bringing Alfie there. Little did they know, Alfie is still alive and everything is part of Joshua's plan. While on their way, Alfie sabotahe the vehicle caused the driver to lose control. The two escape by going through a manhole. Sa kalaunan ay dumating sila sa isang paliparan kung saan na-hijack nila ang isang spaceship. Joshua at Alfie nang hijack ng space shuttle at lumipad sa Nomad, ang napakalaking orbital weapons system na ginamit ng militar para magsagawa ng airstrike sa AI strongholds. Ginagamit ni Alfie ang kanyang electromagnetic powers para pigilan ang Nomad sa pagpapaputok nito missiles, habang nilagyan ni Joshua ng mga pampasabog ang isa sa mga warheads na nakatakdang magpasabog. Gayunpaman, natuklasan ni Alfie ang isang bilang ng mga sintetikong sakay ng Nomad na ang isa sa mga ito ay may kapansin-pansing pagkakahawig kay Maya gamit ang isang scan ng utak ni Maya na isinagawa. Bago ang kanyang kamatayan ay inibot ni Alfie ang synthetic at sinubukang i-drag ito sa shuttle, ngunit nabigo si Joshua. Shuttle's airlock upang pigilan ang mga armadong puwersa ng Nomad sa pagpatay sa kanya. Ang pod ay naglulunsad nang sumabog ang mga bomba na sumisira kina Nomad at Joshua kasama nito, ngunit si Joshua ay nagtagumpay upang makamit ang isang sandali ng kapayapaan bago ang kanyang nagniningas na wakas habang nakikipagkarera sa Nomad siya. Encounters the Maya synth and kiss her just as the station explode. Kahit na ito ay wires at steel instead of blood and flesh, it still contained her essence, her soul, meaning that his quest to reunite with her wasn't in vain. At last they managed to bring down. Itinaas ng mga robot ng Nomad the New Asia ang kanilang mga bandila bilang tanda ng pagtatapos ng digmaan at pagsisimula ng kapayapaan. Maraming salamat po sa panonood.